Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Ito, talagang mainit na naman itong ating bibigyan ng komentaryo, public opinion. Dito sa kumalat sa social media. Mainit na usapin sa social media. Napakarami rin pong mga vlogger na ang nagtalakay nito upang bigyan nila ng public opinion, komentaryo dito sa kumalat na pumanaw na itong wanted tago ng tago sa batas ng Amerika at siyempre sa batas ng Republika ng Pilipinas, Pastor Apollo Kibuloy. Mga kaibigan, ayon sa lumabas na impormasyon balita ay nagpakamatay, kinitil ang kanyang sariling buhay diyan po sa Antipolo. Kanyang isa sa kanyang mga ari-arian na bahay diyan po sa Antipolo. Ito pong si Kibuloy. At siyempre, yan po at marami pang iba. Ang bibigyan po natin ng linaw. May katotohanan po ba ang kumalat na pagkitil ng sariling buhay at ano ang dahilan? Bakit nagawa ito ni Kibuloy? Nakitilin ang sariling buhay at binawian di umano ng buhay. Yan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po. Palakpakan muna. Yung ating po'y pampagana lang. Shout out po sa lahat. Kumusta po kayo? Maraming salamat po sa patuloy nyo na pagsuporta dito sa aking maliit pa na YouTube channel. At napakainit po yung last upload ko po kagabi. Baka hindi pa po kayo nakakapasyal. Pasyalan nyo lang po. Isang like lang po sa video ng bawat nating upload. At kung may pagkakataon po kayo na hindi i-skip ang ads, ay wag nyo pong i-skip para na sa ganun po mas marami pa tayong matulungan sa pamagitan po ng ads na hindi nyo po ini-skip. Heto, mga kaibigan, napakadami ang nagbigay ng message sa aking messenger. At kahit diyan po sa comment section ng ating bawat upload, nag-start po kagabi na ano daw po ang katotohanan dito sa tinatawag na Pastor Apollo Kibuloy ay pumanaw na at nagkitil ng kanyang sariling buhay. At nire-replyan ko naman po sila. At nandiyan po ang katunayan sa comment section na sabi ko nga, abangan sa next nating vlog. At ngayon po yun, itong in-upload ko. Maraming salamat po. At sapagkat sinasabi nila, ano nga ba ang katotohanan? Nanood daw po sila dito sa iba't ibang social media. Ay napakainit na usapin. So bakit tayo po ay nagkaroon ng pagsaliksik bago po tayo natin talakayin ito? At kahit hindi tayo magkaroon po ng pagsaliksik, uunahan ko na po kayo. Uunahan ko na po kayo, inuulit ko po, ito ay isang fake news, mga kaibigan. Yan po ang totoo. So balit ang talakayin po natin, bigyan po natin ng komentaryo at paglilinaw. Bakit nagagawa po ng kampo at mismong itong si Kibuloy na mag-ipakalat, manloko ng taong bayan, manloko ng kanyang mga tagasunod na membro na nagpapakalat sila ng fake news na patay na po si Kibuloy? Hindi po, ito po ay alam ko ayon po sa ating pagsasaliksik ay utos din ito ni Kibuloy, mga kaibigan,
Dahil napakarami ho ang dahilan. Napakarami ang dahilan kaya't nagagawa ho nito na magpakalat ng fake news na patay na o patayin ang kanyang sarili. Bago tayo magpatuloy, lumalabas ho ngayon sa social media, itong si Kibuloy ay nagkitil ng kanyang sariling buhay dahil na-depress. Mayroon tinatawag na natakot dito sa PNP SAP na 2 batalyon na dineploy kaya't natagpuan sa kanyang sariling bahay diyan po sa Antipolo. Muli, kung ulitin, yan po lahat ay fake news. Nagkaroon po tayo ng pagsaliksik. Ito po ay isa rin na ginagawa ni Kibuloy na panluloko sa kanyang mga membro na nabubulagan ng dahil lang po sa maling pananaw, sa maling interpretasyon na doktrinahan ng ikangapoy ni Kibuloy kung paano sila maniwala. Kasi pag nadoktrinahan ka ng maling paniniwala, kahit mali, ay maniniwala po kayo. Katulad no kay Senyor Aguila, gumawa ng imperno. Imperno, ba't sinilaban ng ikangapoy? Gasolina, may imperno daw. Ay isang halimbawa lang po yun. Gumagawa sila ng mga kasinungalingan para mapaniwala ang kanilang tagasunod. In relation, kaya ko po nabanggit ito. Ito po isang doktrina ni Kibuloy sa kanyang mga tagasunod noon. Noon po ang ating pinag-uusapan. Para lubos na maniwala ang kanyang tagasunod sa kanya, palalabasin niyang siya ay patay na. Siya ay pumanaw na. And after that, lalabas siya. At sasabihin niya, mga ilang araw siya ay nabuhay muli. Yan po ang totoo, mga kaibigan. Isang panluloko, palalabasin na siya ay patay na at muling mabubuhay para na sa ganun lubos. Talaga ang paniniwalain ang kanyang tagasunod. Iklian po natin, baka tayo kulangin sa oras. Bakit po natin natalakay, mga kaibigan? Kaugnay din po nito ang tinutukoy ko. Ina-apply niya po yan naman dito sa kanyang mga kaso na paglabas ng warrant of arrest. Ina-apply niya naman po itong sinasabi niya na siya ay magpapatay-patayan at nang sa ganun ho, hindi siya nahanapin. Patay na Paano pahanapin? Ba't nagkakamali ka, Kibuloy? Nagkakamali ka, Kampunyo? Nagkakamali kayong tagasunod na kayo ay sangkot dito? Na palalabasin nyo na patay na. Kami at alam ko ang aking mga taga-subaybay ay hindi maniniwala sa mga ganyang kalokohan nyo. Bakit ko po nasabi din yan? Taong 2022, mga kaibigan, lumabas ang warrant of arrest ni Kibuloy diyan po sa Amerika. Wanted siya hanggang ngayon. Pinalabas din po yan taong 2022. Si Kibuloy ay patay na. Kakagawan din po ni Kibuloy yan. Balitang-balita ho. Sa social media yan. Nandito ang mga record. Itong lumabas nitong taong 2022, na si Apollo Kibuloy ay binalita na ika nga po'y patay na at subalit nung manakaraan, ilang after 1 month ay lumabas ang balita na wala ay muling nabuhay. Mga palabas, mga kaibigan, ganyan ho, ganyan ho sila gumamit ng taktika, kung ano na ang ginagawa, desperado na. In relation nga dito, yan, ang dami. Pastor Apollo Kibuloy, mga bagong balita. Yan patay na, nagpakamatay. But itong taon, 2 years ago, nakalagay dito, Kibuloy is dead, the kingdom certificate. Hindi ko na babasahin, Kasi hindi naman talaga ito kapanipaniwala.
The kingdom of Jesus Christ has officially announced the buzzings of their church leader, Pastor Apollo Kibuloy, Facebook. Ayan, hindi ko na babasahin, no? Basta't nandyan po sa mga ating pagsasaliksik, mga kaibigan. Iyan ho, yung kasagsagan na lumabas ang warrant of arrest diyan no, sa Amerika na ginamitan din po ni Kibuloy ng taktika, strategy na pinalabas ho na siya. Ika nga po'y patay na. Maluloko. Wow. So ngayon no, ang huli, ginagamit naman sa ating Republika ng Pilipinas. Wanted siya sa ating Republika ng Pilipinas, kaya't ginagamit ngayon ni Kibuloy ang taktika, strategy, na palabasin na siya ay patay na. Mga kaibigan. Dahil patong-patong ang kanyang warrant of arrest. Sarili mo lang ang maniniwala sa iyo, Kibuloy. Dahil sa panluloko mo. Tagasunod mo. Susuportahan ka. Para lang sa iyong adikain na akala mo kapag sinabi mo napatay ka na ay hindi ka hanapin ng autoridad, nagkakamali ka. Nananaginip ka ng gising. Nakatulala ka sa hangin. Nako, habang nagtatago. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. So maliwanag po mga kaibigan, gusto ko pong ihatid sa inyo mga mahal kong taga-subaybay. Napakarami ho ang nagtatanong kung may katotohanan daw po ito. Yan po ay isang fake news. Yan ay isang taktika, strategy ni Kibuloy para muling makapanloko na dati po ay ginagamit niya na yan taktika sa kanyang mga tagasunod upang mapaniwala na siya ay naghihimala, muling mabubuhay. But ngayon no, in-apply naman niya sa kanyang kaso para hindi siya hanapin. Unang target niya noon ay ang Amerika. Nung lumabas ang warrant of arrest, nagpalabas siya na siya ay patay na. Hindi po hindi po nag-success. Kaya tinahanap pa rin po siya ng bansang Amerika. Ngayon ho, huli, in-apply naman ho dito sa kanyang kaso nang akala niya mapaniniwala sa kanya ang Republika ng Pilipinas. Sarili mo lang ang maniniwala sa iyo at tagasunod para sa kalukuhang ginagawa niyo, Kibuloy. So yan po ang latest update. Huwag po tayong maniwala, mga kaibigan. At kung may alam ho kayo kay Kibuloy, kung nasaan nga, binang tulong nyo na. Luzon, Visayas, Mindanao, ituro nyo kung nasaan. Kahit wala pong reward. Kahit walang reward, parang tulong nyo sa ating pamahalaan para sa pagdakip kay Kibuloy. Huwag po tayong mag-ano ng reward. Kasi wala pong reward, ituro nyo kung nasaan. Kasi malawak po ang galawan ng social media. Mga kaibigan, baka sakali lang. Tayo ay nagbabakas sakali. So, patuloy yung abangan po natin kung ito po ay ma-aresto si Kibuloy. Dahil mayroon pong galawan ng PNP SAP na ika nga ho, ay hindi rin pwede natin talakayin dito sa social media pag ganyang lalo't lalo na sa mga galawan na lihim na pag-aresto, mga kaibigan, para hindi na sa ganon mabulilyaso kung anuman at matunugan ang anumang binabalak niya, anumang strategy kung paano hulihin itong si Kibuloy. Abang-abang po tayo. So maliwanag po, huwag po tayong maniwala sa fake news na yan. Ginagamit po ang taong bayan kapag naniwala po kayo. Kahit huwag po tayong maniwala. Buhay po yan. Nagtatago po hanggang ngayon at umasa po tayo. Mahuhuli po yan. Darating po ang panahon, oras at panahon para mahuli po yan si Kibuloy. Isang like lang po sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.